Hallelujah. 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 Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Diyos naggumawa ng langit at ng lupa. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating inom. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang sabi dito sa Kwikan, chapter 1, verse 20, ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito lumalampas sa mataas na muog, ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Itong ginagawa natin, ang karunungan ng Diyos ay umaapaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Ang sabi sa verse 22, ang taong nangmang walang gustong kaalaman, hanggang kailan katatagal sa mong kalagayan, hanggang kailan pa mananatili ang iyong kamangmangan, kailan mo pa isipin maghanap ng kaalaman. Ang sabi sa verse 23, ang payo ko ay pakingganin niyo at tingnan ang aking mga saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy ito aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin. Pati ang aking mga kaway, niwalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan pansin ang pagunita ko sa inyo. Ang sabi sa verse 29, sapagat itong karunungan ay hindi ninyo minahal, kaya na di matakot na may kalakip na paggalang. Sabi sa verse 30, inyo pangang tinanggihan, itong aking mga payo, itinapon na parang dumi. Itong paalala ko, tinapon natin ang paalala ng Diyos, ang karunungan ng Diyos na parang tayo lamang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapon na parang dumi. Itong paalala ko. Kaya nga, inyong anin ang bunga ng inyong mga gawa, at kayo'y uusigin ng nasa inyong upod ng sama. Ang katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay nasasadlak, sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa at malayo sa katatakutan. Hallelujah! Puri ng Diyos. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung anong man ang plano ng Diablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus through the power of the blood of Jesus at sa kapangyarihan ng patnubay ng Espiritu Santo. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kaya maliwanag, ang karunungan ng Diyos ay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya ng ibabaw
sa pintuan nitong pamilihan. Hallelujah! Puri ng Diyos. Mapalad ang lugar na ito. May nagwawali ng salita ng Diyos. May nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit maraming mga bayan, mga lugar na ang mga tao doon hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya mapalad tayo. Pinagpala tayo ng Diyos. Dahil kapag marinig natin ang salita ng Diyos, salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa ating bayan. Dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Kaya ang sabi sa Santiago, chapter 1, verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang. Tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Wala na ibang kaligtasan kundi kay Kristo lamang. Ang kanyang pangalan na binigay ng Diyos sa ikaliligtas natin. Kay Kristo lamang at sa salita ng Diyos ang ating kaligtasan. Hallelujah! Kaya sabi naman dito sa ikalawang Pedro chapter 1, verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo na walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sabi sa verse 21, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag, hallelujah. Kaya sabi naman dito, sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos magagamit sa pagtuturo. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya kung nais natin ang katotohanan, dito na sa salita ng Diyos ang katotohanan. Dahil maliwanag ang sabi sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral, sa pagpabulaan ng mga maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sabi sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Hallelujah! Kaya ang sabi naman sa ikalawang Timoteo chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, ikayatin mo, pagsabihan, at patalagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito ating ginagawa ay isang matiyagang pagtuturo. Ang ating ginagawa, ang sabi dito sa verse 1, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipag-aral mo ang salita ng Diyos. Ito inuutos sa atin ng Diyos na ipang-aral ang kanyang salita upang makarinig, magkaroon ng kaligtasan kung kanila'y pakinggan at sundin at isa buhay. Kaya sabi sa verse 5, kaya maging mapagpigil ka
sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang kahirapan, dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuptin mo ito. Tuptin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito aming tinutupad ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy, chapter 4, verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ginagawa namin, inuutos ito sa amin ng Diyos na bilang lingkod niya na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa verse 13, iugol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito ang tunay na aral na aming sinusunod, nakasulat sa banal na aklat. Dahil sabi sa 1 chapter 17 verse 17, italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita ko ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag ninyong dagdagan ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos, huwag ninyo itong dagdagan ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Paano dinagdagan ng mga lingkod ng Diyos? Paano dinagdagan ng mga reliyon? Dinagdagan nilang salita ng Diyos ng kanilang doktrina. Ang doktrina nila hindi yan salita ng Diyos, salita ng tao yan. Bakit kailangan may doktrina? Dahil nandoon ang pira. Kapag wala kang doktrina, hindi ka makapira. Kailangan may doktrina. Mayroon ka doong doktrina kung paano mo mapasunod ang tao sa nais mo upang magkapira ka. Kaya maliwanag, huwag mong itong dagdagan ni bawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Ang iba naman, kinukulangan. Nakita niya dito sa banal na aklat, huwag kang magsamba sa Diyos-Diyosang ribulto. Tinanggal yun, binawasan nila. Binawasan nila. Wala na yung mga Biblia na hindi mo na makita. Ang nakasulat sa Exodus chapter 3, Exodus chapter 20, verse 3. Kaya ang sabi dito, sa pahayag o rebelisyon, sa mga reliyon na nagdagdag at nagbawas sa salita ng Diyos, ito ang kanilang sumpa. Sinasabi ng banal na aklat, ang sabi sa pahayag o rebelisyon chapter 2 verse pahayag o rebelisyon chapter 22 verse 18, ako si Juan ang nagbabala sa sinumang nakarinig sa mga ulang masaad sa aklat na ito. Ang sa sinuman magdagdag ng nilalaman ng aklat na ito, idaragdagan ng Diyos sa kanyang parusa. Ang mga salot na kasulat dito, maraming mga salot na kasulat sa banal na aklat. Kung tayo
ay dinagdagan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 19, at kung sino man mag-alis sa anumang hulang na sa dito, sa aklat at sino man mag-alis sa anumang mga hulang na sa dito, ay alisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy, nagbibigay buhay, at sa banal na lungsod, binabanggit dito. Kung sino na magbawas dito, ay babawasan ng Diyos. Hindi niya makamit ang pangako ng Diyos na bilang anak ng Diyos. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito. Sabi naman sa Isaias ay ganito. Isaias. Sabi dito sa Kawikaan. Kawikaan. Chapter 30. Ay ganito ang sinasabi sa Kawikaan. Makinig kayo, sabi dito. Kawikaan chapter 30 verse 6. Huwag mong dagdagan ang kanyang salita sapagkat sasabihin kaniya na isang sinungaling. Kaya ang mga nagdagdag ng salita ng Diyos ay pinagsabihan sila ng Diyos na isang sinungaling. Isang sinungaling. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Jeremias chapter 23 ay ganito, ako'y laban sa mga propitang nagsasalita ng ibang propita upang parabasin, pinahayagan ko sila. Marami ngayon yan sa mga reliyon, marinig mo ito. Ako'y laban sa mga propita, gumagamit ng salita ng ibang propita upang parabasin, pinahayagan ko sila. Ang sabi sa verse 31, ako'y laban sa mga propita, kumakata ng sariling pangitain sa kasasabihin, yun ang sinabi ni Yahweh. Maraming mga kasimbahan na ganyan. Nasabi niya, ito sinabi sa akin ng Diyos. Hanga naman ang mga member dahil ang akala nila narinig niya talaga na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi dito sa banal na aklat, sinabi ng Diyos kay propita Jeremias chapter 23 verse 31, ako'y laban sa mga propita, kumakatha ng sariling pangitain. At saka sasabihin, yun ang sinabi ni Yahweh. Ibig sabihin, maliwanag, itong mga lingkod ng Diyos ay nagkasala na sa Diyos. Nagkasala na, sinabi niya, ito'y sinabi sa akin ng Diyos. Kaya maliwanag, sinabi ako'y laban sa mga propita na kumakatha ng sariling pangitain at sasabihin, ito'y sinabi ni Yahweh. Sabi sa verse 32, ako'y laban sa mga propita, nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang idudulot sa bayang ito. Napakaliwanag. Napakaliwanag, marami ngayon lumabas na mga kasimbahanan nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya sabi sa verse 32, ako'y laban sa mga propita nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang maidudulot sa bayang ito. Hallelujah! Kaya ang babala ng Diyos sa lahat ng reliyon na kumakatha ng sariling pangitain at palabasin, yan ang sinabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dahil ang sabi dito sa Payag o Revelation chapter 22 ay ganito, verse 10, at sinabi niya sa akin, huwag mong ilihim ang mga hulang
nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang magaganap ang mga ito. Maliwanag ang sabi ng Diyos, huwag mong ilihim. Huwag mong ilihim. Ang mga hulang nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang magaganap, malapit na bumalik si Kristo Isos. Paano nilihim ng mga reliyon? Hindi na nila pinahayag ang salita ng Diyos, kundi nagpapahayag sila ng mga doktrina ng reliyon. Nagtuturo sila, ganito ang aming reliyon, ganyan. Hindi na salita ng Diyos, kundi sariling salita ang pinapahayag niya. At yun, pinasamba ang tao sa kanyang salita. Pinaniwala sa kanyang salita, hindi sa salita ng Diyos. Kaya marami ngayon, kaya 2025 years na nakaraan, maraming mga tao hindi alam ang salita ng Diyos. Bakit? Nagsasalita lamang sila ng kanilang sariling opinyon at kuro-kuro. Sa halip ng salita ng Diyos, ito'y katotohanan na malaman ng tao kung paano mga tao maligtas. Dami pa silang programa sa kanilang simbahan, kaya maraming namatay na hindi nila alam kung ano ang kaligtasan, hindi nila alam kung paano sumunod sa Diyos. Maraming mga bagay hindi nila nalalaman. Namatay na lang sila, matagal na sila sa sanang simbahan, ngunit walang alam sa salita ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Ang ating katawan, ang pagkain niya, ang mga pagkain niluluto, ngunit ang ating espiritu, ang kinakain niya, ang kinakain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Dahil sabi sa Mateo chapter 4, verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Yan ay pagkain ng ating espiritu. Kaya maraming mga tao hindi nila mahal ang salita ng Diyos. Mas mahal nila ang salita ng kanilang reliyon. Mas mahal nila ang doktrina ng reliyon kaysa doktrina ng Diyos, kaysa doktrina ni Kristo Isos. Dahil ang sabi sa 1 chapter 14, verse 15, ay ganitong sinasabi ko, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga salita. Sabi ni Kristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga salita at sa buhay upang makamtan mo ang tunay na kaligtasan. Ang sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ang Espiritu Santo ay mananahan sa Kanya. Ito ang sikreto kung nais natin ang kaligtasan. Ibigin natin ang salita ng Diyos upang ibigin tayo ng Diyos, upang ibigin tayo ni Kristo Isos at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Yan ang sekreto. Pagdating ng rapture, tiyak mapasama ka sa rapture. Bakit? Dahil inibig mo ang salita ng Diyos, inibig ka ng Diyos, inibig ka ni Kristo Isos at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Dahil kapag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Marami mga tao hindi umibig sa salita ng Diyos. Mas inibig nila ang salita ng kanilang reliyon, doktrina ng tao. Mas inibig nila. Kaya nakita marami mga tao na papahamak. Imbis salita ng Diyos, ituro ng mga reliyon, ay nagtuturo sila ng doktrina. Tuturuan kayo ng kanilang doktrina, matamis na mga salita, hanga-hanga, matamis na salita, ngunit ang dulo ay gumagapang papunta sa bulsa mo.
Yan ang doktrina ng reliyon. Maraming mga bagay din natin alam. Kung hindi ka magbigay, ay disobedient ka. Parang wala na sa iyo ang kaligtasan. Tinatakot ka pa. Si Kristo Jesus, binigay niya ang kanyang katawan. Nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya ito sa atin na walang bayad. Upang tayo ay maligtas. Kaya bigay rin natin ang ating sarili kay Kristo bilang ganti sa kanyang kabutihan, bilang ganti sa kanyang pagliligtas sa atin. Kaya mahalin natin ang salita ng Diyos upang ibigin tayo ng Amang nasa langit. Halimbawa, tulad natin mga magulang, ang anak natin pag inibig niya ang salita natin, sinusunod niya ang salita natin, minamahal natin ang ating mga anak. Ngunit kung magkaroon tayo ng anak na balasubas, ang ating salita ay hindi niya pinapakinggan, tayo ay sinusuway niya. Ang ating mga salita ay parang tae lamang sa kanya. Kaya tayo mga magulang nasasaktan, nalulungkot, at nawala ang ating pagmamahal sa ating anak na balasubas. Ganyan na ng Diyos. Ang kanyang salita ay mahalin natin, ibigin natin ang kanyang salita upang ibigin tayo ng Amang nasa langit, upang ibigin tayo ni Kristo Jesus, upang ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kung sakaling magkarapture, tiyak ang kaligtasan dahil inibig ka ng Diyos, inibig ka ni Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo ay nanirahan sa iyong buhay. Paano kung namatay ang tao? Ano mangyayari? Kung sakaling namatay ang tao at hindi na nakarating ng rapture, nauna siyang namatay. Bago dumating ang rapture, ang sabi ng banal na aklat sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kailangan manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos upang makamtan natin ang muling pagkabuhay. Dahil ang sabi sa Galacia ay ganito, chapter 5 verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang dapat ang mag-aari sa ating mga buhay. Ang Espiritu Santo ay gagawin mong patnubay sa iyong buhay upang dalhin ka ng Espiritu ng Diyos sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung sinunod natin ang ating laman, dalhin tayo sa pagkakasala sa Diyos. Kaya maliwanag, kailangan ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin. Kaya ang sabi dito sa 1, chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama, ibigin ko rin siya, at ang Espiritu Santo ay mananahan sa Kanya. Hallelujah, purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan, kung paano niya itinuturo sa atin ang tunay na kaligtasan. Kaya dapat ito ang gagawin ng mga reliyon. Ituro nila ang salita ng Diyos, 100% na pagtuturo. Hindi na 10% lang at puro lamang atik-atik, bulok-bulatik at doktrina ng reliyon kung paano kayo magbigay. Yan nakita natin. Kaya marami ngayon nagtataka dahil sa ating kapanuhunan, maraming mga pula ang guro. Mula ang guro.
marami ngayon sa ating kapanahunan. Dahil ang sabi dito, sa 2 Pedro chapter 2, nung una lumitaw sa Israel ang mga bulahang propita, at sa inyo na malilitaw ang mga bulahang guro, gagamitan niya kayo ng katusuan, ng pagtuturo, ng mga aral na kakasira ng inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Gayunman, hindi sila. Gayunman, marami rin silang naikayat na sumunod sa kanilang kahangalan at kahalayan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay nalapastangan. Sa kanilang kasakiman, nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Napakaliwanag. Sa panahon ngayon, maraming antikristo at bula ang guro. Marami na ngayon, halos akala mo, madaya ka. Lahat na reliyon ay nagtuturo kay Kristo. Ngunit sila ay mga bula ang guro at antikristo. Dahil sabi dito sa Mateo 24, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. At magsabi ako ay kay Kristo, at marami silang nailigaw. Napakaliwanag, nakasulat na yan. Nakasulat pa noon, nakaraan ng 2025 years na. Nakasulat na. Sabi sa verse 11, maraming napapanggap na propita at maraming silang nailigaw. Sa panahon ngayon, marami ngayon nagpapanggap na propita at marami silang nailigaw. Ay ko. Hello. Hallelujah. Kaya nakita natin. Kaya pinababalahan tayo ni Kristo Jesus. Pinapaingat tayo ni Kristo Jesus. Dahil marami ngayon dumarating ng mga bulang propita. Ang sabi dito, marami silang nailigaw. Marami ngayon mga kasimbahan na nagtuturo na sila ay kay Kristo. At marami silang nailigaw. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya kinapaingat tayo ni Kristo. Kaya ating pag-aralan ngayon ang pagbabalik ni Kristo Jesus. Bakit kailangan natin pag-aralan ang pagbabalik ni Kristo Jesus? Upang makapaganda tayo. Upang makapaganda tayo, pinahanda tayo ng Diyos. Pinahanda tayo ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga reliyon ba ninyo, pinahanda kayo? Pinahanda ba kayo? O iniwili-wili lamang ng kanilang mga doktrina? At sasabihin pa, malayo pa mangyari yan. Kaya sabi dito sa Isaias, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias, chapter 30, ay ganito. Sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias, kaya tinatawag ko silang Rahab o Inotel. Sabi sa verse, talika, isulat mo sa isang aklat kung gaano uri ang mga tao sila upang maging tagapaggunita magpakailanman, kung gaano kalaki ang kanilang kasamaan. Sabi sa verse 9, sapagat sila'y laing matigas ang ulo, mapagimagsik at sinungaling, at ayaw makinig sa mga aral ni Yahweh. Sinasabi nila sa mga lingkod ng Diyos, huwag kang hula ng tapat, huwag kayong magsalita ng tumpak,
ang iyong babanggitin. Ang sa amin ay mga salitang kawili-wili lamang at mga hulang hindi mangyayari. Ito mga salitang kawili-wili, bula-bulatikin kayo sa simbahan, patawanin, inaitok-itok na daw bata gamay, magirihi. Ngayon, masaya ka nga, napatawa ka sa simbahan. Ano ang nalalaman mo? Ano nalalaman mo? Sinabi nila sa mga lingkod ng Diyos, huwag kang hula ng tapat, huwag kang magsalita ng tumpak. Ang iyong babanggitin ay mga salitang kawili-wili lamang at mga hulang hindi mangyayari. Sabi sa verse 11, lumis kayo ng tunay na daan. Tinanggihan mo ang aking mga salita at sa pangalipin kalikuan ka nagtiwala, kaya darating sa iyo ang malagim na wakas. Napakaliwanag. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sa 1 chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinalalakad sa kadiliman. Sabi sa verse 10, Peter 10, sinabi sa kanya ng mga pare, siyo, ikaw nagpatuto sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patuto mo. Ayaw nila tanggapin ang patuto ni Kristo. Kaya hanggang ngayon, hindi nila pinapatuto ang salita ng Diyos, kundi nagpapatuto lamang sila ng kanilang sariling kuro-kuro at opinyon. Nakita natin, napakalaga ang salita ng Diyos. Ang kanyang salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos, nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Napakaliwanag. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya sabi dito, at alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Napakaliwanag ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Ano ba sinasabi ng Ama dito sa banal na aklat? Nakasulat, ito'y salita ng Ama. Pati si Kristo Jesus, hindi siya nagsalita sa kanyang sariling ganang sarili lamang, kundi sabi dito, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kung sinasabi. Napakaliwanag. Kaya pinahanda tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik ng kanyang anak na si Kristo Jesus, na dapat ang bawat isa ay masumpungan, na walang batik at walang kapintasan, walang pagkukulang. Dahil sabi sa Hebreo ay ganito, siya ay muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya muling babalik si Jesus Kristo. Muling babalik si Jesus Kristo upang iligtas sa matinding puot ng Diyos ang lahat na sumusunod sa Kanya. Kaya sabi dito sa Tesalonica, ay ganito sinasabi sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 15,
Sabi dito, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Paparito ang Panginoon, tayo mga buhay ay hindi na mauna sa mga namatay. Ang sabi sa verse 16, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpita ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isama sa mga binuhay upang salubungin at sa pawirin ang Panginoon sa makapiling natin ang Diyos magpakailanman. Sabi sa verse 18, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Dahil babalik si Kristo na hindi natin nalalaman. Dahil sa pamagitan ng mga aral na ito, pinapaalala tayo, mayroon darating sa atin. May darating sa atin na kapamakan sa pagbalik ni Kristo Isos. Ito'y katapusan ng daigdig. Katapusan ng daigdig. Dahil sabi dito, sa verse 27, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng Diyos. Sabi sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdilim ang araw, hindi naliliwanag ang buwan, malaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng Diyos at mananangis ang lahat ng bansa. Makita nila ang anak ng Diyos na sa lapap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sabi sa verse 31, sa udyak ng malakas na tunog ng trumpita, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Iyan darating. Pag dumating si Kristo, may rapture magaganap. May rapture na magaganap. Kailangan natin maghanda. Pinahanda tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Pinahanda tayo ng Diyos. Dahil maraming mga tao nawili lamang sa kanilang mga problema sa gawain pambahay. Hindi na sila makapaghanda. Kaya sabi dito, kaya ito, pinangaral natin upang mga tao ay makapaghanda. Makapaghanda sila sa darating. Kaya sabi dito sa unang Tesalonica ay ginito, unang Tesalonica, chapter 4, verse 15, ang pagbabalik ni Kristo Isos. Sabi sa unang Korinto chapter 15, verse 51, ay ganitong sinasabi sa atin ng Diyos upang makapaganda tayo. Sabi sa verse 51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi mamatay ang lahat, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi mamatay ang lahat sa pagbalik ni Kristo Isos, tayo ay babaguhin. Ang sabi sa verse 52, sa isang sandali sa isang gisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpita. Pag tunog ng trumpita, ang mga patay ay muling bubuhayin, ay di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Kaya ang ating buhay, babaguhin tayo ng Diyos. Maging wala na tayong kamatayan dahil harap tayo sa hukuman ni Kristo Isos.
Sabi dito, sapagkat itong katawan na bubulok, dapat mapalitan ang di na mabubulok. At ang katawang na mamamatay, dapat mapalitan ng hindi na mamamatay. Kapag napalitan na ang katawan na bubulok, ang nabubulok ay papalitan at walang kamatayan. Ang papalitan ang katawan na mamatay ng walang kamatayan. Nakita natin natupad ng nasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap ng tagumpay. Nasaan na ang kamatayan? Ang iyong tagumpay, nasaan na? O kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Mapasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, magpalaanan kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yaman alam ninyo, di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dahil kapag namatay tayo, ang mga tao na sumusunod sa Diyos, lilipat tayo sa katawang panlangit at doon tayo manirahan sa langit. Ang mga tao naman sumusuway at gumagawa ng kasalanan, ang katawan natin, ito'y namamatay. Bigyan ito ng Diyos na walang kamatayan at tayo ay tapon doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno upang parusahan sa pamagitan ng ating mga gawa. Doon tayo paparusahan ng Diyos dahil sa ating pagsuway at paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya may katawang panlangit at mayroong katawang panlupa. Kaya dapat pangarapin ninyo ang katawan panlangit, hindi kayamanan sa lupa. Katawan panlangit, dahil pag namatay ka, mayroong kang katawang panlangit dahil sa pagsunod sa Diyos. Mabubuhay ka magpakailanman. Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 20, verse 36, hindi na sila maumatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yaman muli silang binuhay. Kaya ito ang napakalaga, muli tayong bubuhayin at ilipat sa katawang panlangit dahil tayo'y mga anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Kaya pinahanda tayo ng Diyos sa darating ng Kanyang pagliligtas sa atin. Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 17 verse 26 ay ganito naman ang sinasabi. Ang pagparito ng anak ng Diyos ay matutulad sa kapanahonan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikay, nagsisinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ng baha at namatay silang lahat. Kaya ang ating arka ngayon, ang salita ng Diyos. Ito ang arka natin, dapat sumakay tayo sa sinasabi ng Diyos. Dahil kung hindi tayo sumakay sa arka ng kaligtasan, ang salita ng Diyos, matutulad tayo sa mga tao sa panahon ni Noe, sila'y namatay. Ang sabi sa verse 28, gayon din naman sa panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikay, nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagpapatayo ng bahay. Ngunit sa araw nang umalis si Lot sa Sodoma at Gomora, umulan ng apoy at asupre at natupok ang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng Diyos. Kaya nakita natin, kaya pinahanda tayo ng Diyos.
Pinahanda tayo. Dahil hindi natin alam kung kailan dumating si Kristo. May pinagandahan tayo na rapture. May pinagandahan tayo sa pagbabalik ni Kristo Jesus. At pinagandahan din natin ang ating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Malay mo, maraming mga tao makisig ngayon, kinabukasan ay patay na. Paano siya naligtas? Hindi siya naghanda. Hindi niya handa ang sarili niya. Kaya pinahanda tayo ng Diyos. Hindi lang sa rapture. Pati sa darating na kamatayan natin, pinahanda tayo ng Diyos. Kaya walang mawala sa iyo. Nakita natin. Kaya sabi sa Mateo ay ganito. Mateo chapter 24, verse 36. Ngunit walang nakakaalam sa araw na oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang mga anak man o ang anak man. Walang nakakaalam sa oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang sabi dito, ang pagdating ng anak ng Diyos ay tulad ng pagdating ng baha nung panahon ni Noe, noon ang mga tao nagsisikay, nagsisinom at nag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, dumating ang baha. Nang di namamalayan, tinangay silang lahat. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng Diyos. Sabi dito, sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iwan ang isa. Ito'y natawag na rapture na gaganap. Sabi dito, may dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya sabi sa verse 42, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras paparito ang Panginoon. Sabi sa verse dito sa verse 44, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng Diyos sa oras din ninyo na mamalayan. Darating ang anak ng Diyos sa oras din ninyo na mamalayan. Dahil ang sabi dito sa Mateo 24, verse 3, nasa bundok ng Olibo si Jesus, samantala siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba nangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi ako ay kay Kristo, at marami silang nailigaw. Marami silang nailigaw. Kaya sabi dito sa verse 11, maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Sabi sa verse 23, kung may magsasabi sa inyo narito na ang Misayas o nariyan na siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Misayas at may mga maglilitaw. May mga lilitaw na mga bulang propita. Magpakilala sila ng kagilas-gilas na tanda ng mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinauna ko ito, sasabihin sa inyo, kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong maniwala. Kung sasabihin nila, naroon sila sa silid, huwag kayong maniwala. Kaya bandang Mindanao, maraming nagpapanggap doon
na siya ay si Kristo. Ano nangyari? Marami silang nailigaw na mga tao. Kaya pinapaingat tayo ng Diyos. Pinapaingat tayo. Dahil sabi dito, maraming magligaw sa inyo. Iligaw kayo. Dahil sabi sa ikalawang Tesalonika, ganito naman. Sinasabi sa atin sa pangalawang Tesalonika, verse 9, lilitaw ang suwel na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at kababalaghan, nakalinlang na tanda ng kababalaghan, at gagamit siya ng lahat ng uri na pandaraya sa mga napapahamak, sa mga taong maligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, pinaubaya sila ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Napakaliwanag. Lilitaw ang suwel na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala, nakakalinlang na tanda, nakababalaghan, at gagamit siya lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak, mga taong maligtas sana kung kanilang tinanggap ang katotohanan. Napakaliwanag. Kaya pagdating ng araw, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami. Panginoon, Panginoon, napapalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, Panginoon, gumagawa kami ng kababalaghan sa iyong pangalan. Kaya hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Pagdating, sabi dito sa verse 22, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami. At nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Alam ba ninyo kung ano ang sagot ng Panginoon? Ng Diyos. Sabi sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailan na hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Ginawa niyo ng masama ang Diyos. Imbis ipakilala ang Diyos, simbahin sa Espiritu at katotohanan, pinasamba ninyo sa ribulto. Imbis pakilala mo si Kristo na anak ng Diyos, nasa langit, pinakilala niyo si Kristo na siya'y tao lamang at hindi Diyos. Ginawa niyo ng masama ang Diyos. Ano pa ang ginawa nilang masama? Ginawa nila ng masama ang Diyos. Sinabi nila, kami lang maligtas, aming simbahan lang maligtas, sa amin ang kaligtasan. Dinaya natin ang mga tao. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao na sumusunod sa Diyos. At ang kapamakan ay para sa mga tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan.
sinabi sa kanila ng Diyos. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Tulad nyo, si Judas, bininta ni Judas, ang Diyos, pinagpalit sa pira. Ganon din ang ginawa natin. Pinagpalit natin ang salita ng Diyos sa pira. Kayo mga naglibot-libot dyan na may dalang sobre, mag-ingat kayo. Huwag kayo dito maglibot sa harapan ko. Hindi yan gusto ng Diyos. Magdala ng supot, magwali, magdala ng supot. Kayo nakakasira ng pangalan ng born again. Minsan kami dito nagwawali, akala nila tulad kami ninyo. Dahil nagpapakilala naman kayo na born again. Kaya sabi ng Diyos sa Lucas, humayo kayo at payag nyo ang aking salita. Huwag kayong magdala ng supot o lukbutan. Ngunit nagdala naman kayo ng supot. Kulang pa sa ako na ang dalhin nyo. Yan hindi gusto ng Diyos. Kaysa kayo na sinasabi dito, Panginoon, nangaral po kami. At marami rin nagpapalayas ng demonyo at gumawa ng kababalaghan. Nasabi ng Panginoon, sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo mapagawa ng masama. Dahil ang ibang tao, mas gusto nila pag-aralan ng kapangyarihan ng Diyos upang magamit ito para sa sarili nilang hangarin na nais nilang maging sikat. Ang gusto ng Diyos, mag-aral tayo sa kanyang salita. Dahil doon ang mga babala ng Diyos, ang kanyang mga saway, mga hindi niya gusto, nandoon lahat upang mapag-ingatan tayo. Ngunit, hindi masunod ng tao dahil ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Dahil sabi dito sa Episo, chapter 2, Verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Sabi sa verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya tanong natin ating sarili, kung kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kung kabilang tayo, sa atin ba ang kaligtasan? Hindi. Nasa atin ang kapahamakan. Kaya sabi dito sa 2 Korinto, 2 Korinto chapter 4 verse 3, kung may talukbong man ang mabuting balita na payag namin, ito'y natalukbungan lamang sa mga napapahamak. Natalukbungan lamang ang mga tao napapahamak. Sabi dito sa verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito, na si Satanas. Binulag nito pang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang liwanag, larawan ng Diyos. Hallelujah! Kaya marami ngayon natalukbungan dahil sila'y may sumpa hanggat sa ika-4 salinlahi. Kaya sabi dito sa 2 Korinto chapter 2